Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Hello mga bata! Kumusta kayo? Tayo ngayon ay magkakaroon ng bagong aralin sa EPP 5. Industrial Arts, Milk-Based, Weeks 1 to 3. At ito ay may pamagat na Batayang Kaalaman at Kasanayan sa Gawaing Kahoy, Metal at Kawayan. Ako si Teacher Aika, ang inyong guro para sa araling ito. Sa araling ito ay mababatid ng mga mag-aaral ang mga paghahanda sa pagbuo ng mga proyekto sa gawaing kahoy, metal, kawayan at iba pang gamit ng iba't ibang kasangkapan sa pagbuo ng mga proyekto sa gawaing kahoy, metal at kawayan. Dito ay matututuhan nila ang mga mahahalagang kaalaman at kasanayan sa paggawa ng proyekto sa gawaing metal, kahoy, kawayan at iba pa. Makatutulong din ang iba't ibang kagamitan at kasangkapan upang mapalawak ang kaalaman at kahusayan sa paggawa. Kailangan ding isaalang-alang ang mga gawaing pangkaligtasan at pangkalusugan. Narito ang mga kaalaman at kasanayan sa gawaing kahoy, metal, kawayan at iba pa. Ang paggawa ng mga gawaing pang-industriya ay nangangailangan ng sapat na kaalaman at kasanayan upang makagawa ng isang kapaki-pakinabang at maipagmamalaking produkto. Sa tulong ng sipag at tiyaga, ang mga produktong ito ay magbubunga ng malaking pakinabang sa sarili at sa ekonomiya ng bansa. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at kasanayan sa iba't ibang klase ng gawain na may kinalaman sa mga materyal tulad ng kahoy, metal, kawayan at iba pa ay mahalaga upang maging matagumpay ang isang manggagawa upang makabuo ng mga kasiyasiyang proyekto. Ano nga ba ang kaalaman? Kaalaman, ito ay ang kakayahang nakukuha ng isang tao sa pamamagitan ng karanasan o pag-aaral. Ang pagkakaintindi mo sa isang paksa kung ito man ay gawa o kaisipan lamang. Narito ang mga halimbawa ng mahahalagang kaalaman sa pagsasagawa ng isang proyekto. Number 1. Kaalaman sa mga gawaing pangkalusugan at pangkaligtasan. Number 2. Napag-uuri ang mga kagamitan. Number 3. Napangangalagaan ang mga kagamitang gagamitin. Number 4, kaalaman sa paggamit ng iba't ibang kagamitang pang-industriya. Number 5, alam ang uri at gamit ng mga dugtungan. At number 6, nakagagawa ng maayos na plano. Kasanayan. Kasanayan, ito ay skill o mga natututuhang kakayahan o kapasidad na pinaggugugulan ng mahabang panahon at enerhiya.
Ngayon naman, isa-isahin natin ang mga gawaing may kinalaman sa batayang kaalaman at kasanayan. Number 1, gawaing kahoy o woodworking. Ito ay makikilala kung ang mga pangunahing materyales ng proyekto ay yari sa kahoy. Sa gawaing kahoy, matututuhan ang mga panimulang kasanayan at kaalaman sa mga proyektong maaaring gawin tulad ng silya, bangkito, laruang kahoy, kwadro at bookshelf. Number 2 ay kahoy. Ang kahoy ay tumutukoy sa mga matigas na bahagi ng puno na ginagawang tabla, 2x2 at plywood. Number 3, gawaing metal or metal craft. Ang pangunahing materyales naman ay yari sa bakal, aluminyo, yero at alambre. Ika-4 ay metal. Ang metal ay tumutukoy sa anumang uri ng elemento kagaya ng aluminyo, pilak, ginto at iba pa. Number 5, gawaing elektrisidad. Pinag-aaralan sa gawaing elektrisidad ang panimulang quantity sa elektrisidad, kuryente o current, voltahe o volts, at resistance. Mahalaga rin sa atin ang mga kasangkapang dekuryente gaya ng aircon, refrigerator at iba pa. Ang kahalagahan ng kaalaman at kasanayan sa gawaing pang-elektrisidad ay kasing halaga rin ng gawaing kahoy at gawaing metal. Ika-6 ay gawaing kawayan. Ang kawayan ang pangunahing materyales na ginagamit sa paggawa ng napakaraming proyekto na nagagamit sa tahanan at maipagbibili sa tindahan. Dumako naman tayo sa mga halimbawa ng mga kagamitan na maaaring gamitin ng may kaalaman at kasanayan sa iba't ibang gawaing pang-industriya. Number 1, kawayan. Ang kawayan ay isa sa mga pinakakilalang uri ng halaman dahil sa taglay nitong tatag. Karaniwang makikita na nakatanim ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito ay may 49 na uri at 8 dito ay karaniwang ginagamit sa Pilipinas. Ito ay ang mga sumusunod. A. Anos. Isang uri ng namumulaklak na kawayang likas na natatagpuan sa ating bansa. Ginagamit ito sa paggawa ng sawali, pamingwit, at kasangkapang pangmusika. Ginagamit ng ilang manghihilot ang kutsilyong yari sa anos para putulin ang lawit ng pusod ng bata. Sunod ay ang bayog. Uri ng kawayang tuwid, makintab ngunit walang tinik. Ginagamit ito sa paggawa ng bahay, kasangkapan o muebles, papel, basket at panggatong. Sunod ay ang botong. Umaabot ang taas na 14 hanggang 20 metro
at nabubuhay sa matataas at maiinit na lugar. Ginagamit sa paggawa ng bahay, tubo ng tubig, balsa, paggawa ng sombrero at pangbalot ng gamit. Sunod ay ang buho. Tinatawag ding sawali at nabubuhay sa matataas at maiinit na lugar. Ginagamit ito sa paggawa ng flute, handicrafts, at mga disenyo sa mga parke. Sunod naman ay ang kawayang bolo. Karaniwang kumpol sa isang lugar, mabalahibo at may lapad na 5 hanggang 10 sentimetro. Ginagamit ito sa paggawa ng haligi at bubong ng tahanan. Ang sumunod naman ay ang kawayang kiling. Ito ay tuwid at may dilaw na tangkay. Ito ay walang tinik at makinis. Ang labong nito ay nagsisilbing pagkain at ginagamit sa paggawa ng atsara, paggawa ng papel, paggawa ng tulay at mga bahay. Kawayang tinik. Karaniwang may tinik at ang tangkay nito ay umaabot ng 10 hanggang 25 metro. May lapad ito na 8 hanggang 15 sentimetro. Ang sumunod naman nito ay ang giant bamboo. Magaspang at karaniwang nasa kumpol. Ito ay may taas na umaabot mula 20 hanggang 30 metro at may lapad na 8 hanggang 20 sentimetro. Ang mga gamit nito ay sa paggawa ng bahay at tulay, instrumentong musikal, chopsticks, muebles at lutuan. Number 2 ay ang rattan. Ang rattan ay isang uri ng halaman na tumutubo mula 250 meters hanggang 650 meters. Ito ay karaniwang makikita sa Africa, India at Timog Silangang Asya. May tendrils ang dulo ng mga dahon kaya ito ay may kakayahang gumapang sa mga puno. Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga kasangkapan sa bahay tulad ng upuan, duyan, higaan, kabinet at malalaking buslo. Number 3, mga himaymay. Ang mga himaymay na katulad ng abaka, buri, rami at pinya ay ginagamit sa paggawa ng sinulid at tela. Letter A, abaka. Klase ng sinulid, seda o himaymay na gawa sa puno ng abaka. Ginagamit sa paggawa ng sinulid, lubid, Manila paper at damit. Letter B ay ang buri. Ito ang pinakamalaking halamang palmera. Ang gamit nito ay ubod, maaaring ulamin, katas, tuba, fiber o buntal, sombrero, midrib ng dahon, walis, basket, kahoy, tabla. Letter C ay ang rami. Tumutubo sa lugar na may mainit na klima. Ang gamit nito ay ang mga tela, seda at bulak. Letter D ay pinya. Ananas commosus. Marami itong mata. Ang gamit nito ay tela. Number 4 ay niyog. Ito ay isang uri ng palmera. Tinatawag itong tree of life dahil sa dami ng gamit na taglay nito.
Nagmumula dito ang virgin coconut oil, copra, at panggamot para sa mga may sakit sa pag-ihi. Number 5, katad. Ito ay balat ng malalaking hayop, katulad ng baka o mga wangis baka. Ginagamit sa paggawa ng sapatos, jacket, mahahabang pangginaw, palda, at iba pang mga damit. Ginagamit din ito sa paggawa ng sinturon, maleta, at mga kasangkapang pambahay at pang-opisina. Dumako naman tayo sa mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa. Unahin natin ang mga panukat. Zigzag ruler. Ito ay ginagamit sa pagsukat ng taas, lapad at kapal ng material. Eskwala. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng maikling distansya, pagtiyak sa lapad at kapal ng tablang makitid at kung nais tandaan kung eskwalado na ang bawat bahagi ng kahoy. Mga pamukpok. Martilyo. Ginagamit ito sa pambaluktot, pampukpok ng metal at pambaon sa pait at pako. Maso o malyete. Kagamitang mukhang martilyo na yari sa kahoy o goma. Narito naman ang mga pambutas. Barena. Ginagamit sa paggawa ng maliliit na butas na hihigit sa kalahating sentimetro. Brace. Ginagamit sa paggawa ng malaking butas. Ang talim nito ay tinatawag na auger bit. Electric drill. Barenang de kuryente na mainam na gamiting pambutas sa matitigas na bagay tulad ng semento at bakal. Mga pang-ipit. Una ay ang C-clamp, isang uri ng pang-ipit na mainam gamitin kung walang gato. Mga pamutol. Ripsaw. Ginagamit na pamputol ng paayon sa hilatsa ng kahoy. Crosscut saw. Ginagamit na pamputol ng pahalang na kahoy. Backsaw. Ito ay maliit kasya sa ibang lagari na may maliliit na ngipin. Coping saw. Ito ay ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa kahoy. Keyhole saw. Patulak ang paggamit ng kasangkapang ito at maraming iba't ibang talim na pambutas ng pabilog. Narito naman ang mga kasangkapang pampakinis. Una ay katam. Ito ay ginagamit na pampakinis sa mga ibabaw ng tabla o kahoy. Sunod naman ay mga panghasa. Oil stone. Ginagamit sa paghasa ng karamihang tuwid na kasangkapang pamputol. Kikil. Ginagamit na panghasa sa mga ngipin ng lagari.
Narito ang iba pang kasangkapan. Distornilyador. Ito ay ginagamit na panghigpit o pampaluwag sa tornilyo. Narito ang ating mga gawain. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga tanong batay sa iyong natutuhan na may kinalaman sa batayang kaalaman at kasanayan sa gawaing kahoy, metal at kawayan. Isulat sa sagutang papel ang inyong sagot. Number 1. Ano-ano ang mga halimbawa ng gawaing sining pang-industriya? Ang sagot, ang mga halimbawa ay ang gawaing kahoy, gawaing metal at ang gawaing kawayan. Number 2. Ano-ano ang materyales na ginagamit sa mga gawaing sining pang-industriya? Maaaring sagot, marami ang gawaing pang-industriya katulad ng mga sumusunod. Gawaing kahoy, katulad ng pagkakarpentero. Ang mga materyales na ginagamit dito ay kahoy, tabla, martilyo, pako, pang-ukit, lagare at mga bakal. Simento, buhangin, graba, yero at pintura. Narito naman ang sa gawaing metal. Katulad ng latero, ito ay trabaho na may kaugnayan sa mga paggawa ng kasasakyan, mga metal na kalimitang stainless, mga tubong bakal, long nose, plier, cutter, vice grip at iba pa. Para sa gawaing pangkamay o handicraft, ang mga materyales na gamit dito ay buli, ratan, uway, bagin, mga bao, kawayan, at mga balat ng kahoy. Number 3. Ano ang kahalagahan ng may kaalaman at kasanayan sa pagsasagawa ng gawaing kahoy, metal at kawayan? Maaaring sagot, ito ay nakatutulong sa pagbawas ng mga basura o pwede ito i-recycle. Pwede ka makagawa ng upuan, lamesa at iba pa. Number 4. Bakit kailangang may kasanayan at kaalaman sa gawaing sining pang-industriya? Posibleng sagot, kailangan ng kasanayan at kaalaman sa gawaing sining pang-industriya upang masiguro ang kalidad ng mga produkto at serbisyo na ibinibigay sa mga mamimili. Ito rin ay makatutulong sa pagpapaunlad ng teknolohiya at pagpapalawak ng kaalaman sa iba't ibang larangan ng sining at industriya. Number 5. Paano mo mapangangalagaan ang mga likas na yaman na ito? Posibleng sagot, sa pamamagitan ng pag-recycle at pagbawas sa waste. Ang pag-recycle ay pagbawas ng basura ay makatutulong upang mabawasan ang pangangailangan sa mga bagong materyales at mapanatili ang ating likas na yaman. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang GM kung ang larawan sa ibaba ay may kinalaman sa gawaing metal. GK kung gawaing kahoy at GB kung gawaing kawayan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang mga sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin ang mga sumusunod na pahayag, isulat sa iyong sagutang papel ang tamang sagot. Number 1.
Ito ay may 49 na uri at 8 dito ay karaniwang ginagamit sa Pilipinas. Matibay at matatag, maraming gamit sa pamayanan. Ang tamang sagot, kawayan. Number 2, ito ay tinatawag na almera at isa sa pinakamataas na uri nito. Tinatawag din natin itong Tree of Life. Ang tamang sagot, niyog. Number 3, ang material na ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng elemento. Makintab, matibay, maaaring daluyan ng kuryente at init na gamit sa pamayanan. Ang tamang sagot, elektrisidad. Number 4, tumutukoy sa mga matitigas na bahagi ng puno na maraming kagamitan ang mabubuo dito. Ang tamang sagot, kahoy. Number 5, isang uri ng halaman na gumagapang dahil sa tendril nitong taglay. Ginagamit ito sa paggawa ng lubid, pamaypay at iba pa. Ang tamang sagot, rattan. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Iguhit ang thumbs up kung sang-ayon sa nakasaad sa pangungusap at thumbs down naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, hindi kailangan ang kaalaman sa paggawa ng proyekto. Ang tamang sagot, thumbs down. Number 2, maraming proyekto ang maaaring gawin sa kawayan. Ang tamang sagot, thumbs up. Number 3, ang gawaing kahoy, metal at kawayan ay pwedeng pagkakitaan. Ang tamang sagot, thumbs up. Number 4, ilagay kung saan-saan ang mga gamit habang gumagawa ng proyekto. Ang tamang sagot, thumbs down. Number 5, ang patnubay ng nakatatanda ay hindi kailangan kahit may kaalaman sa wastong paggawa. Ang tamang sagot, thumbs down. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, pagmasdan ang mga larawan ng produkto na makikita sa ibaba. Sagutin ang mga tanong sa iyong sagutang papel. Number 1, pamilyar ba kayo sa mga larawang ito? Number 2, sa anong gawaing kaalaman at kasanayan ang nilinang sa mga produktong nasa larawan? At number 3, paano makatutulong ang kaalaman at kasanayan sa gawaing pang-industriya sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat tao? Gawain sa pagkatuto bilang 6. Magtala ng halimbawa ng mga kagamitan mula sa inyong tahanan na gawa sa sumusunod. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Kahoy, metal at kawayan. Kahoy, upuan, kabinet, lamesa, bakod, pintuan. Metal, susi, alambre, tubo, tornilyo, kubyertos. Para sa kawayan, bakod, flute, alkansya, lamesa, at upuan. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Kilalanin ang sumusunod na pahayag at isulat sa sagutang papel ang hinihingi sa bawat bilang.
bilang. Number 1, tumutukoy sa mga matitigas na bahagi ng puno na ginagawang tabla, 2x2 at plywood. Ang tamang sagot, kahoy. Number 2, isang gawaing may kinalaman sa batayang kaalaman at kasanayan sa paggawa ng upuan, mesa at kwadro. Ang tamang sagot, gawaing kahoy. Number 3, ang gawaing ito ay may pangunahing materyales na yari sa bakal, aluminyo, yero at alambre. Ang tamang sagot, gawaing metal. Number 4, ito ay skill o mga natutunang kakayahan o kapasidad na pinagugulan ng mahabang panahon at enerhiya. Ang tamang sagot, kasanayan. Number 5, ang gawaing ito ay ginagamitan ng materyales na nakatanim sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang tamang sagot, gawaing kawayan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 8, isulat ang salitang sang-ayon kung ang pahayag ay wasto at di sang-ayon kung ang pahayag ay di wasto. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, ang batayang kaalaman at kasanayan ay magiging daan upang matutuhan ang mga gawaing kahoy, metal at kawayan. Ang tamang sagot, sang-ayon. Number 2, ang gawaing pang-industriya ay dapat matutuhan ng mga batang mag-aaral, hindi lamang panghanap buhay kundi para na rin sa sariling pangangailangan. Ang tamang sagot, sang-ayon. Number 3, ang mesa, upuan, at kabinet ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga kagamitan na yari sa metal. Ang tamang sagot, di sang-ayon. Number 4, kung may sapat na kaalaman at kasanayan sa gawaing kahoy ay maaari nang magkumpuni ng mga sirang upuan at lamesa. Ang tamang sagot, sang-ayon. Number 5, kung may sapat na kaalaman at kasanayan sa gawain sa pagkatuto bilang 9, isulat ang mga sagot sa bawat pahayag na nasa letra ng A, B at C. Gawin ito sa iyong sagutang papel. A, magbigay ng mga halimbawa na maaaring maging hanap buhay ng mga taong may kaalaman at kasanayan sa gawaing kahoy, metal at kawayan. B, ibigay ang kabutihang dulot ng may kaalaman at kasanayan sa gawaing pang-industriya sa pansariling kabuhayan. At letter C, sumulat ng maikling talata tungkol sa kahalagahan ng gawaing kahoy, metal, kawayan at iba pang lokal na materyales. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 10. Gumuhit ng mga kagamitan na makikita sa iyong tahanan na gawa sa kahoy at sabihin ang gamit nito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 11. Gumawa ng simpleng disenyo ng proyekto ng gawaing kahoy na kaya mong gawin para sa araling ito. Lagyan ng check ang hanay na naaayon sa antas ng kaayusan ng paggawa. Narito ang mga batayan. 5 puntos ang pinakamataas at 1 puntos naman ang pinakamababa. Gawain sa pagkatuto bilang 12. Basahing mabuti ang bawat pangungusap
kausap, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1. Si Mang Ernesto ay kilala sa pagiging magaling na karpintero sa Barangay Market Area, City of Santa Rosa. Sa anong gawaing pang-industriya nahahanay ang kanyang propesyon? A. Gawaing metal, B. Gawaing kahoy, C. Gawaing elektrisidad, or D. Gawaing mason. Ang tamang sagot, letter B. Gawaing kahoy. Number 2. Ito ay iyong kakayahang nakukuha sa pamamagitan ng karanasan o pagkakaintindi mo sa isang paksa, kung ito man ay gawa o kaisipan lamang. A. Kaalaman, B. Kasanayan, C. Kakayahan, or D. Kasipagan. Ang tamang sagot, letter A. Kaalaman. Number 3. Ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman at ang isa na dito ay ang mga tumutubong kawayan. Ilan ang karaniwang kawayan ang ginagamit natin sa Pilipinas? A. 49, B. 8, C. 7, or D. 45. Ang tamang sagot, A. 49. Number 4, si Josh ay nagbabalak magtayo ng furniture shop sa kanilang bayan. Ano ang maaari niyang gawing batayan sa pagtatayo ng ganitong negosyo? A. Kaalaman, B. Kasanayan, C. Kakayahan, o D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, D. Lahat ng nabanggit. Number 5. May 49 na uri ang kawayan sa buong mundo. Ilan sa mga ito ay matatagpuan at ginagamit sa Pilipinas? A. 8, B. 9, C. 10, o D. 7. Ang tamang sagot, letter A. 8. Number 6, ang rattan ay isang uri ng halaman na tumutubo mula 250 meters hanggang 650 meters. Sa anong gawain nabibilang ang material na ito? A. Gawaing kawayan, B. Gawaing kahoy, C. Gawaing metal, or D. Gawaing elektrisidad. Ang tamang sagot, letter B. Gawaing kahoy. Number 7, natapos na ni Benji ang kanyang proyektong upuan, ngunit napansin niya na di makinis ang ginamit niyang kahoy, kaya nilihan niya ito. Sa anong mahalagang batayan na bibilang ito? A. Mahalagang kaalaman, B. Mahalagang kasanayan, C. Mahalagang material, o D. Mahalagang karunungan. Ang tamang sagot, letter B. Mahalagang kasanayan. Number 8, ang sumusunod ay nabibilang sa mahalagang kasanayan maliban sa isa. Ano ito? A. Pagbubutas o drilling holes, B. Pagpuputol or cutting material, C. Uri at gamit ng mga dugtungan or type of function of joint, or D. Pagliliha, sanding. Ang tamang sagot, letter C. Uri at gamit ng mga dugtungan or type of function of joint. Number 9, si Maan ay gumawa ng isang proyekto sa kanilang tahanan gamit ang planong sa paggawa ng proyekto. Anong batayan ang kanyang naging pamantayan? A. Kaalaman, B. Pangkaligtasan, C. Kasanayan, o D. Sining pang-agham. Ang tamang sagot, letter A. Kaalaman. Number 10, sa iyong palagay, bakit mahalagang matutuhan ang mga kaalaman at kasanayan sa gawaing kahoy, metal at kawayan? A. Upang hindi malito sa paggawa ng proyekto, B. Upang maging kapakipakinabang ang proyekto, C. Upang palawakin, pausbungin at linangin ang kaalaman at kasanayan,
Or D. Upang maipagmalaki ng guro at magulang. Ang tamang sagot dito ay letter C. Upang palawakin, pausbungin at linangin ang kaalaman at kasanayan. Gawain sa pagkatuto bilang 14. Sagutan ang tama o mali ang sumusunod na pangungusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 14. Sagutan ang tama o mali ang sumusunod na pangungusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Maraming kasanayang matutuhan sa gawaing kahoy na tunay na kapaki-pakinabang. Ang tamang sagot, tama. Number 2. Ang pagkakarpintero ay dapat matutuhan ng mga batang mag-aaral, hindi lamang panghanap buhay kundi para na rin sa sariling pangangailangan. Ang tamang sagot, tama. Number 3, ang dustpan, lampshade at flower vase ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga kagamitang nayari sa kahoy. Ang tamang sagot, tama. Number 4, kung may sapat na kaalaman at kasanayan sa gawaing kahoy ay maaari nang magkumpuni ng mga sirang upuan at lamesa. Ang tamang sagot, tama. Number 5, madaling matukoy kung ang isang bagay ay yari sa gawang kahoy. Ang tamang sagot, tama. At dito nagtatapos ang ating aralin sa EPP 5, Industrial Arts, Weeks 1 to 3, Milk-Based. At ito ay may pamagat na batayang kaalaman at kasanayan sa gawaing kahoy, metal at kawayan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong guro sa araling ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!